Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, ang Diyos ay laging nag-aanyaya sa atin upang patunayan natin ang ating likas na kabutihan sa ating sariling buhay. Laging may panawagan ng Diyos na ilabas natin ang likas na kabutihan ng ating mga sarili. Kaya nga kung mapapansin po natin, ang Diyos lagi ay gumagawa ng paraan upang tayo ay magpakabuti. Ang Diyos lagi ang gumagawa ng paraan upang tayo, kapag tayo ay nagkakasala, magbalik loob sa Kanya. Upang tayo may labas ang tunay na pagkabuti natin bilang mga tao. Naniniwala po ba kayo na kayo ay mabuti? Kahit maraming beses na kayong nagkasala, naniniwala po ba kayo ay mabuti? Kahit maraming pagkakataon na sa buhay natin
na tinalikuran natin ng Diyos, tandaan mo mga kapatid, likas tayong mabuti. Likas tayong may kabutihan sa ating mga puso. Kaya nga ang Diyos, tandaan din po ninyo, lagi siyang gagawa ng paraan upang tayo'y maging mabuti at upang tayo'y laging magpakabuti. Kaya nga kung mapapansin po natin, doon po sa ating unang pagbasa, sa kwento po ni Propeta Jeremias, ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Pumunta ka sa bayang iyon, ipahayag mo na sila ay dapat nang magsisi. Pero alam din ng Diyos, sabi niya kay Propeta Jeremias, hindi sila makikinig sa iyo, matigas ang kanilang ulo. Pero binigyan pa rin ng inspirasyon, binigyan pa rin ng lakas ng loob si Propeta Jeremias para pumunta sa nayon na yon, sa bayan na yon, at ipaalala sa kanila na sila ay milikas na kabutihan. Kaya nga mga kapatid, dapat sa buhay po natin, kung alam natin na tayo ay milikas na kabutihan, ano po ang hamon sa atin? Lagi natin dapat dinggin ang panawagan ng Diyos. Kung tayo ay milikas na kabutihan, ang dinidinig natin sa lahat ng oras at pagkakataon ay ang tinig ng Diyos. Kaya nga napakaganda po nung Salmo Responsorio natin. Sabi po doon sa Salmo Responsorio natin, Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pakinggan natin ang Diyos, huwag nating salungatin ang panawagan ng Diyos dahil ang gusto lamang ng Diyos yung mabuti sa atin. Ang gusto lamang ng mahal na pong Jesus sa Nazareno na tayo mailabas at maipakita ang tunay na likas na kabutihan ng ating pagkatao, ng ating mga puso at ng ating kalooban. Mga kapatid, may mga pagkakataon naman po na tayo ay nagkakamali. May mga pagkakataon naman po na tayo ay nagkakasala. Minsan po, doon po sa paaralan, may nahuli po akong isang estudyante. Hindi po siya gumagawa ng tama. Meron po siyang kapalpakan na nagawa. Inakbayan ko ho yung bata. Ang sabi ko sa bata, bakit mo nagawa yun, iho? Alam niyo po kung anong sagot sa akin ng bata? Father, nagawa ko po kasi yun kasi akala ko po walang nakakakita sa akin. Akala ko po walang nakakakitang teacher sa akin. Akala ko po hindi po ninyo ako makikita. Di ba maraming pagkakataon sa buhay natin, bakit tayo nagkakasala? Bakit tayo nagkakamali? Bakit tayo tumatalikod sa Diyos? Dahil akala natin wala namang nakakakita. Pero mga kapatid, kung likas sa kalooban natin ang kabutihan at likas sa puso natin ang pagsunod sa Diyos, ano ang dapat nating ginagawa? May nakakakita man o wala, ang mabuti. May nakakakita man o wala, ang likas sa puso natin, kabutihan. Ang likas sa kalooban natin, mabuti. Kaya mga kapatid wala man makakita sa inyo, may makakita man sa inyo, sikapin pa ding pumanig sa Diyos. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kung panig tayo sa Diyos, likas ang kabutihan sa ating puso. Kung panig tayo sa Diyos, may nakakakita man o wala, kabutihan ang nananaig. Kabutihan at mabuti ang nagagawa. Madali po ba ito? Hindi. Maraming temptasyon, maraming tukso, maraming pagsubok. Pero alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid,
kung panig tayo sa Diyos, dapat ang buhay natin likas na mabuti, likas na maganda, at likas na naayon sa kagustuhan ng mahal na pong Jesus Nazareno.